Tayong mamang nakaplaka ng number 1. Abay, yung mamang nakotsa ng may plakang number 1 nakasalubong natin dyan sa may dyan sa second floor ng Islex, ha? Abay, sakop yung yung tawag ito, yung apat na lanes, ha? Ayan, papuntang south. Ayan, dahil mga escort, ayan, mukhang ang presidente yata yan, ha? Samba ang Samba ang punta ng Pangulong Bonget ngayon na Mislet, ha? Kaaga-aga, ha? 7:30, ha? Patungo po ng south. Ayan na. Naku, baka makakain ng binarod dyan sa inyo, ha? Kuyang kung Roy Loyola dyan sa Carmona, ha? Saan ba ang lakad ng presidente kaaga-aga, ha? Walang wangwang, walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Hindi naman nakawangwang Mr. President Noy. Ayan, wala ring counterflow. Ano lang, naka-blinker lang yung kanya mga sasakyan. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Ephraim Pahutagana, alas 8:15. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Okay, isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. Pero ang amin pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po, the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Damdaming Bayan. Agandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Mahalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Pero Director Matibag, ha? Sabi ng defense, hearsay daw po. Ayan, chismis lang. Ayan. Dahil alada kayong personal knowledge. Sabi ng prosecution kaya nga iniimbestigahan Ayan, ano po sa tingin niyo mga kuyang mga ateng? Ayan, abay painit ng painit po ang testimonya ng mga saksi diyan po sa impeachment court diyan sa Senado. Mamaya, ha? Next picture. Ayan, babalik ang Edgar Hoover of the Philippines, NBI Director Melvin Matibag. Damdaming Bayan. Lupit ha? Ang sabi ng NBI Director, ayan, hindi lang banta, ayan, may plano na para patayin si BBM, si Lisa at dating Speaker Romualdez. Abay, sabi pa meron na nga bang hitman? Ayan, sino yan? Ha? Abay, pati testimonya ni may hindi affidavit ba yun? Statement ba? Hindi ba notaryado yung kay Las Cañas, ha?
So marami pa ang gagawing report si Senator Antonio Trillanes. Daming bayan. Abay, 5 days na lamang po, Mr. President. 5 days na lamang ba? O nga, ano ha? Abay, 5 days na lamang po, Mr. President, ay, SONA na naman. Ayan, abay, pero ang sabi nga ng Pangulong Marcos, ayan, hahabulin daw po ang mga involved sa flood control project. Mr. President, yung sinasabing big fish, hindi pa nahuhuli, ha? Ayan. Bakit daw puro oposisyon ang nauuna? Ayan. Aba, isang taon na yung mga malalaki involved sa flood control project wala pa yatang nahuhuli. Ayan. Yung bang kay Senator Jinggoy, flood control project ba yun? Ang sabi tuloy, ang kontra korupsyon na banat ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA noong nakalipas na taon ay nagiging kontra-oposisyon na. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Oo nga naman, Mr. President. Ayan, abay, marami pa tayong, Mr. President, babalik-balikan. Abay, bukod sa issue ng corruption, ayan, bakit daw nauna pa ang nasaan yung big fish? Ayan, nasaan daw si Pinsan talaga. At saka si Saldico, ayan, isang taon na. Abay, nauna pa si Jinggoy, ayan, Marcoleta at Mike Defensor, ayan, yan lang, ganyan po mahabi yung pagka-politika talaga, siyempre, ayan, yung mga kakampi, protektado, pero hindi dapat, Mr. President, ayan, bilyones po, isipin niyo, Mr. President, bilyones ang mga ninakaw na mga walang niyang ito, ha? Kaya dapat lamang na makulong ang mga iyan. Daming bayan. Kuryente. O sige, mamaya natin pag-usapan yung kuryente, ha? Ano bang sabi ng presidente noong sa Siquijor? Hindi ko palalampasin ang nangyari kamakailan sa Siquijor. Dahil sa malawakang brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Naperwisyo nito ang mga taga roon, ang kanilang turismo, kanilang negosyo, ospital, sari-saring serbisyo. Sa ginawa nating investigasyon, ano yung ating natuklasan? Mga expired na permit, mga sirang generator na halatang napabayaan, kaya sunod-sunod na bumibigay, mabagal na aksyon at kawalan ng maayos na sistema ng pabili ng krudo at ng mga pyesa. Sino dapat nating sisihin dyan, Mr. President, ha? Department of Energy o NEA, ha? National Electrification Administration. Administrator Almeda, ha? Anong ginagawa po ninyo? Abay, na-resolve nga po, Presidente, yung problema ng kuryente sa Siquijor. Abay, ang dami pang problema. Diyan sa Palawan na lang. Ayan, tourist destination din yan. Parang Christmas tree ang kuryente diyan, Kuti-Kutita pa, Marinduque, Oriental Mindoro, Albay, Northern Samar, Leyte at Kalinga. Ayan. At marami pang iba. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Miss Let, ha? Saan ba pupunta ang presidente kaaga-aga, ha? Abay, nasa lubong natin yan sa may Skyway, eh. Kaala ko sino itong bata ang luwag-luwag yata ng traffic sa kabila, ha? Yung pala, yung buong lane ng southbound, ha? Abay, grabe na ito nakamotor na ito. Abay, yung pala ay convoy ng Pangulong Marcos sa kanyang SUV. Ayan, titirang sino kaya ito? Ano kayang plaka? Aba, number 1 ang Presidente Bonget. Saan ba pupunta ang Pangulong Marcos ngayon, Miss Let? Let Narciso mula sa Malacanang, please come in. Miss Let.
Lakay, ngayong umaga ay papunta si Pangulong Marcos sa Mindanao. Ha? Hindi sa Davao, kundi sa Dato Odin, Sinsuat sa Maguindanao. Papunta ng airport. Ayan. Lakay, Akala ko, pupunta ng Southern Tagalog eh. Ayan. Airport pala ang punta niya. Ayan, oo. Lakay. At doon naman siya mamimigay ng ayuda para sa mga barangay sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Programa at maghahatid ng iba't ibang serbisyo, programa at tulong para sa BARM communities bilang bahagi ng National Government Bangsamoro Government Convergence Program. Yan yung schedule niya ngayong umaga, Lakay, at mamayang hapon nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Marcos si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Nasa Pilipinas si Rubio dahil sa dinadalo ng 59th, Lakay? Si U.S. Secretary of State Marco Rubio andito sa Pilipinas? Yes, Lakay, dahil dumadalo siya sa Lakay sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting, di ba? O nga pala, putulin lang kita ha, yung mga motoristang dumadaan po dito sa CCP. Ayan, iwas po kayo dahil sarado po ang paligid ng PICC. Ayan, kaya para hindi po kayo matraffic, ayan, iwasan niyo po ang CCP. Ayan, huwag na po kayong dumaan dito sarado. Ayan, dahil nga sa ASEAN pala yan, ASEAN meeting, summit. Ayan. Okay, proceed. Your Honor. 2:00 mamayang hapon, Lakay, inaasahan ang pagkikita ni Pangulong Marcos at Secretary Rubio sa Malacanang. Inaasahang tatalakay ng dalawa ang tungkol sa patuloy na pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos, gayon din ang kooperasyon sa depensa at ekonomiya. At mamayang hapon, may isa pang schedule si Presidente, may meeting siya sa Private Sector Advisory Council. Yan, Lakay, schedule ni Presidente para ngayong araw. Akala ko papasyal sila ni Secretary Marco Rubio sa West Philippine Sea, ha? At maglalagay pa ng EDCA sites doon. Anong oras yan? Alas Hapon. 2, Lakay. Mapag-uusapan yung mga ganap dyan sa West Philippine Sea. So, mag-aabang tayo ng detalye ng kanilang ang hirap naman na schedule ng presidente ngayong umaga. Ayan, 7:30. Nasalubong ko sa Skyway. Pupunta ng Mindanao. Pagkatapos sa Mindanao, babalik naman ng Manila, Malacanang. Talaga naman bugbog sarado, magkakasakit ng mama, ha? Abay, kailangan ni uminom to ng N+ Gold. Padalhan mo nga niyan, Lakay. Oo nga, sige, padala ko sa iyo, ha? Ayan. So, teka muna, ayan, nag-usap ang Pangulong Marcos at yung Chinese ambassador kahapon. Ano ang napag-usapan, Ms. Let? Pwede mo pagalitan na presidente ang isang ambassador? Pwede naman siguro kung may dahilan para pagalitan. Pero hindi natin sinasabing pinagalitan. Hindi naman. Wala kasing ibinibigay na detalye ang Malacanang tungkol dun sa naging usapan nila kahapon. Pero ang sigurado ay pinatawag siya dahil dun sa insidente sa Ayungin Shoal kung saan namisikalakay yung China Coast Guard at mga miyembro ng Philippine Navy. Kasi dito sa banner story ng Inquirer, dito sa front page nila parang pinapagalitan, sinasabihan yung ni Presidente Bonget yung Chinese ambassador ha. Para ipinatawag sa principal's office. Ayan. Sino nga bang Inaabangan din siyempre natin yung, Lakay, kasi diba, tuwing may nangyayari talaga sa South China Sea, sa West Philippine Sea, ipinatatawag din kasi ng China, di ba, yung ating oo. Si Comrade Flor Cruz. Lakay. Kaya siyempre naghihintay din tayo ng mga ganitong pagkakataon na si Presidente mismo yung nagpapatawag kasi kadalasan nag-file ng diplomatic protest ang Pilipinas through DFA at DFA din yung nakikipag-usap sa kinatawan ng China dito sa Pilipinas. Wala bang ay mismo sa Presidente. Wala bang guarantee, wala bang itong si Ambassador Jing Kwan kay Presidente na Mr. President, His Excellency, hayaan niyo po hindi na po maulit yung mga ganyang insidente sa West Philippine Sea. Alabang ganun pangako? Mamaya na malaman natin kapag nagbigay ng detalye ang Malacanang tungkol dyan. Kasi alam mo naman, si Presidente, sabi, ang lagi niyang binabanggit, tayo ay dun sa diplomatikong pamamaraan at maaari
kapayapaan yung isinusulong natin dyan. So malaman natin kung paano yung naging pag-uusap nila pagkatapos nung, syempre kasi dalawa na yung insidente lakay, di ba? Yung AI-generated video. Ayan, tapos oo, yung ginawa tayong incident unggoy. sa Yung show. Oo, so kaya gusto nating malaman paano nga ba nag-usap yung dalawa kahapon. Ayan na. Ba't mabagal yata ang press briefing ni Yusek Claire, ha? Tsaka si Secretary Dave Gomez. Dapat afternoon meeting may press briefing sana kung ano na pag-usapan. Ayan. Hindi na nga nabanggit lakay kung anong oras natapos kahapon yung Ganun ba? Ayan. Di nyo naramdaman na umalis na pala? Nag-friendly ba ang Chinese ambassador? Umalis na walang paalam? Wala pala kayo. Ayan. Wala bang threat ang presidente na pagka di mo pinatigil yan i-declare kitang persona non grata. Ayan. Pababalikin kita sa Beijing. Oo, may nabasa ako na parang statement ng China. Parang ang binabanggit sa side nila lakay. Tinatanong ko sila, ano bang pwede nating gawin para maiwasan yung mga ganito insidente? Pwede ba yan, parang mag-usap, parang peace talks lang? Ayan, pwede bang bukas ang communication sana, ang DFA, ha? Ayan, dapat tatrabaho ng DFA tsaka, DFA. Dapat palagi naman lakay. Actually, may mga negosasyon yan, paulit-ulit na mga usapan. Yun nga lang, kasi paulit-ulit din yung nangyayari lakay. Kaya siyempre, natanong, magbabago na ba tayo ng strategy? Kasi parang wala nangyayari sa mga usapan, pero naninindigan ang palasyo lakay dun sa diplomatic manner. Sige maayos yan. Bago pa tayo sulsulan ng Amerika at andito yung US Secretary of State of Kasi may meeting sila. Kaya baka andito si Secretary Marco Rubio ng Amerika, baka sulsulan ng presidente. Sige, bibingka ka ng armas. Ayan, sige ano yung mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Ayan, baka ma-Iran tayo ito. Wag naman. Hindi naman siguro. At wag naman sana lang. Kaya nga, sige, ayan, abangan natin yan. Saan sa Davao pupunta ang presidente? Maguindanao. Maguindanao. Ay, naku. Tama lang sa Maguindanao kasi campaign period na ang sa election sa BARM, ha? Diyos ko, dapat mapahupa mo, Mr. President, ang mga naglalabang mga armadong kandidato dyan. Mga dating MILF ang mga yan, naglalaban-laban. Puro armado yan. At sana lang matuloy na talaga kasi ang tagal na rin na hinihintay, lalo na nung mga kababayan natin sa itong election sa kanila. Tapos na election Tapos na election. Hindi, sabi ng COMELEC, ready na. Ayan, ready na ang mga balota. Handa na. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Teka, anong sabi ng presidente sa impeachment trial kahapon? Alam mo mga statement si Auntie Claire dun sa dun sa mga latest threat, banta sa buhay ng presidente, First Lady, at dating Speaker Martin Romualdez. Dun sa kahapon lakay na impeachment trial ay wala pang pahayag ang Malacanang dyan. Pero dun sa mga nakaraan, paulit-ulit naman yung sinasabi ni Yusek Claire na malinaw yung naging pagbabanta ni VP Sara kasi napanood daw yun hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ayan, hindi raw hearsay, hindi daw chismis dahil kitang-kita raw ang ebidensya. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Good morning, balik sa Ilakay. Daming bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Sandali lang mga Billy Boy at meron tayong prosecutor dito, ha? Ayan, sa impeachment trial ni Vice President Sara. Ayan, pang araw, 8 days, pang 8 days, pang 9 yata, pang 9 days na ngayon. Nasa ating linya si Congressman Terry Ridon ng prosecution team sa impeachment. Ayan, tanungin nga natin kung ano ang kanilang pananaw. Ayan, ano ang kanilang tingin. Natibag ba ng defense si NBI Director Edgar Hoover Matibag? Congressman Terry Ridon, sir, magandang umaga po sa inyo, Kong. Ay, magandang umaga. Maraming salamat sa pag-ibita. Ayan, Kong Terry Ridon, ano sa palagay nyo ay matindi rin itong si Atty. Binluan ba sa defense kahapon inaano yung dinidiin yung
wala ka naman personal knowledge dito sa threat sa presidente dahil hindi ka pa NBI director noon. Parang, di ba, hearsay yan? Di ba, chismis lang yan? Ano sa tingin ninyo, Congressman Redon, sir? Natibag ba ang Director Matibag ng Depensa o hindi? Paano mo matitibag si Matibag? Matibag nga yun. Matibay si Matibag. Si Matibag. Oo. Ayan na. Wala. Alam mo, kahit mag-iyak yung depensa dyan sa cross nila, wala akong masasabi doon sa credibilidad, doon sa laman ho ng testimonya ni Atty. Matibag. No? Kasi, una sa lahat, anong klaseng cross yun? Nagtatanong ka doon sa kapangyarihan ng asawa niya, bumoto sa impeachment trial. Ano makinalaman ng asawa niya dun sa pagpapasya kung mag-i-impeach o hindi? Hindi ba? Magkaibang tao yun. Magkaibang trabaho yun. Magkaibang karera yun. Hindi ba? So, paano naging relevant yung pong tanong ngayon? Ibig sabihin, yung asawa kailangan magpaalam dun sa desisyon ng kabilang ng asawa mo. Parang ganun yung gustong palabasin nung pong tanong po na. So, yun halimbawa yun ng mga walang kwentang tanong. Yung pong cross kahapon. Actually, marami nagulat nung madawit ang pangalan niya ng kanyang misis, si Congresswoman Matibag. Ayan. Mukhang wala sa lugar. Anyway, Congressman Terry Redon, yung sinasabing walang personal knowledge si NBI Director Matibag dun sa sinasabing threat ni VP Sara sa presidente. Dahil hindi pa naman sa NBI Director noon. Ito ba minus factor sa prosecution? Ba't wala naman ang debate na hindi si Director nung nagkaroon po ng pagbabantay? Hindi ba? Bakit pa yung tinanong? Alam naman ng lahat ng tao na hindi naman si Director nung pong ginawa yung pagbabantay ng pangalawang Pangulo. Yun yung unang punto. Pero pangalawa, mahalaga siya doon kasi nung pagpasok niya bilang NBI Director, meron pong tuloy-tuloy na investigasyon na ginagawa ho doon sa pagbabanta ng ating pong pangalawang Pangulo at ng kanyang pamilya sa ating pong Pangulo. Kaya inilabas doon yung talumpati niya Mayor Baste Duterte na talagang kahalintulad nung sinasabi niya Vice President Duterte na ulo yung pinag-ulo ng Pangulo yung pinag-uusapan. Ang sabi ni Vice President, gusto niya pagutan ng ulo siya Pangulo. Sabi ni Mayor Baste, isang ulo lang ang gusto niya, ulo ng Pangulo. So, it's yung pattern ng continuing threats. Yan po yung bit-bit sa lamesa ni Atty. Matibag. Ayan, ang sabi ni Director Matibag kahapon ay hindi lang banta kundi may plano na. Ayan, kung may plano na, ayan, pinag-usapan kahapon kung sino ang hitman, sino ba ang may tinutumbok na ba, may kilala na nga ba yung inupahan o kinausap ng Vice Presidente kung meron man napapatay sa Presidente. So yun ang sinasabi niya kahapon, meron pong mga persons of interest silang na-identify dito sa usapin po ng pagkakaroon ng kontrata para patayin ng Pangulo. So, siyempre, dahil nasa gitna pa ho sila ng investigation, hindi niya yun mababanggit. Pero, hindi naman na nagbago po yung mga napatunayan na ho na meron actual na pagbabanta at meron pong pinagbantaan at meron pong nagbanta. So, yun. Pasok pa rin ho yun sa ebidensya ng prosecution. Sa inyong panig sa prosecution, meron bang ilalabas na witness na may nakausap na nga at ma-identify kung sino itong inupahang hitman? Wala na ho yun. Tingin ko yung pong sinabi ni Atty. Matibag na meron ho sila at this point, no? Dahil tuloy-tuloy pong investigasyon na meron ho sila mga persons interest. Tingin ko sapat-sapat na po yan para maipakita na hindi pa ho nagtatapos. Kasi ang sinasabi nila, ang tagal na yan, 2024 na yan, hindi ba? Hindi ba? Pero ang pinatunayan ni Atty. Matibag ay hindi po tapos. Hindi po 2024 po nagwakas. Ayan, ito pong pagbabanta sa ating pong Pangulo. Kung sinasabing chismis lang, hearsay lang itong sinasabi ni Director Matibag, ipapatawag ba, iharap niya bang witness si former NBI Director Jimmy Santiago dahil siya ang nag-imbestiga nito noon? Attorney, Congressman. Well, hindi naman ako kailangan si Director Santiago dyan. Ang alam ko, witness ho sila ng defense. No? Pero ang malinaw naman ho, yung pong mga tauhan po, either ni Director Santiago at ni Director Matibag, na relevant doon po sa actual na pagbabanta, doon sa investigation na ginawa, naisa lang ho, si Agent Calilong at si Atty. Roto. So magiging hostile witness ng defense itong si NBI Director Santiago, sir? Meron bang ganon? Hindi natin alam. Hindi alam. Paano ho nila yun na ilalatag. So ngayon po, siyam na araw na impeachment trial, Kong Terry Redon. Ano ang inaasahan niyo dito sa
cross-examination pa o meron bang redirect pa laban dito kay Director Matibag, sir? Tingnan ho natin, humingi ho ng pagtutuloy po ng cross yung pong depensa ngayong araw na ito. Particular doon daw sa unsigned affidavit ni Mr. Las Cañas. No? So, tingnan natin kung may dagdag ho mga detalye na ma-elicit mula po sa ating pong NBI Director. Ayan na. O nga pala, may binabanggit na kahapon na kay Cañas ba yung usapan sa Bisaya? Ano bang, hindi natin na masyado na intindihan. Ano ba yung mga sinasabi dun sa statement ni Las Cañas, Congressman Ridon, sir? Well, siyempre, yung pangunahin po na binabanggit doon na intimately involved sa Davao Death Squad si Vice President Sara Duterte. Pero naglinaw naman ho yung Senate Impeachment Court na ang hindi naman ho nagbibigay ng pagpapatotoo yung pong sinasabi doon sa bahagi po na yun, kundi na yan lang ho yung ilan sa mga pinagbatayan nung pong pagsisiyasat sa ating pong NBI Director. Dito po sa usapin ko ng threats laban sa Pangulo. Nabanggit po ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa doon. Anong sinasabi kay Senator Bato? Well, yun din ho. No? So, ibig sabihin na sila ho yung mga magsakasama dyan po sa supposedly operations, no? Dyan sa Davao City. No? Pero, again, ang nagreklamo siyempre ilan po mga bakit daw sinama ang isang unnotarized affidavit. Pero, ang malinaw ho dyan, yan po mismo yung ginamit para doon sa ICC arrest, no? At pagkakapit na yun ng ating pong dating Pangulo, no? So, sabi ko nga, okay, if you insist on having it notarized, edi, anong gusto nila? Do we want to actually invite Arturo Las Cañas to the impeachment proceedings, no? So, tingin ko, at this point, hindi na masyadong mahalaga dahil ang punto lang naman ho ay ito po yung pinaggamitan ng NBI sa kanila pong mga pagsisiyasat on the threat against the President. Matatapos ba ngayon ang Article 4 sa issue ng threat na laban sa Presidente, Congressman Ridon, sir? Well, yan po inaasahan natin na matatapos na po yung depensa sa kanila pong cross. So, para pagdating ho ng darating pong linggo, makapagsimula na ho tayo sa confidential funds misuse. Kasi gusto na rin talagang magtuloy-tuloy po ng publiko dito po sa paglilitis po natin. Ayan. Kailan naman po kayo haharap dun sa trial, Congressman Ridon, sir? Anong article kayo haharap? Well, ako po yung nagtitiyak nung unexplained wealth, no? So, unexplained wealth. Yung bahagi po natin dito po sa paglilitis po na ito. Dito ba sa explained wealth, ay witness ba si former Senator Antonio Trillanes? Well, kasama ko siya dun sa mga nakahanay. So, titignan ho natin, no? Kung paano po yung pagkakalatag po ng mga ebidensya pag-abot po natin doon. Congressman Terry Ridon, sir, maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga. Mga kaibigan, isa po sa prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara, Congressman Terry Ridon. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo, alas 8:41. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Congressman Henry Huminal nga allegedly owned a construction company, HSO Construction Corporation, its name, and has several construction projects in Misamis Occidental. Congressman Alisa Shiena Pitan, 4th District, Isabela, allegedly owns a construction company that has several construction projects in Isabela. Congressman Paul Dasa, 1st District of Northern Samar, allegedly determines all the winning bidders in his legislative district, receives 20 to 25% kickback from contractor. Congressman Angelina Helen Kitang-kita ko Tan, na maraming proyekto anomalous National Road Project in Quezon Province. At yung iba, A newly guni-guni lang.
Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto, mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binuksan nyo lang ang pera. Sigaw natin noong kampanya kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Mga binanggit din pala si Digong nun ng mga involved sa corruption. Ano? Mamasko na lang tayo. Parang ano lang kaya, no? Sa time niya pala, mayroon din pala siyang mga pinangalanan at maraming opisyal ng gobyerno. Oo, mga congressman, di ba? Eh, ano nangyari? Dong. Ba't nagkalimutan yata? Ha? Ayan, grumabi naman nung panahon ng Marcos administration. Ibig sabihin, Lakay, yung mga, matagal nang nag-i-exist yung problema. Tuloy-tuloy. Yes. Ayan. At pala, ng palala. Ayan. Kailan kaya nagsimula, Lakay? Siguro noon-noon pa yan. Actually, noon pa, pero pakonti-konti lang. Mga 5%, 10% tapos lang nung yata. nagtagal na, Lakay, abay, kumapal na yung mukha ng Todoy, no? Daan milyon na. Ayan. Ngayon, bilyones na. Sabi Lakay, hindi naman nasisilip. Ay, nako buhay. Habang tumatagal, paibaba ang administrasyon. Palaki ng palaki ang ninanakaw sa kaban ng bayan. Ay, buhay. Anong sabi mo, Dong? May sabi ni dating Pangulo, ay, buhay. Anong sabi mo, Dong? Gusto ko nang umiyak sa harap ninyo pero naubos na ang luha ko. Talaga? Ay, buhay. Ang dami mo pala na itatago dyan, Lakay. Ayan, marami pa. Ayan. Pero good morning muna, Lakay. Good morning muna. Pero baka mag-good morning, ha? Etong gusto ko pang collection dito. Ano yan? Ayan. Kaya pala hindi ka kumikibo, Ang ingay-ingay to, naghahanap ako ng mga files ko rito eh. Eto maganda. I want to call Jesus Christ to Bethlehem. Better have that line cleared. O, di ba? Classic talaga yung linyahan eh. Buwate ka muna, Sister El. Good morning muna, Lakay. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nanonood online, nakikinig on air. Sana ay okay lang po kayo. At sana ay nakapag-brainstorming na po kayo dun sa mga nangyari sa sa trial kahapon. Kasi Lakay, trending yung mga yung, alam mo naman yung mga pro and anti, yung mga ganun, pro Duterte, anti Duterte, ganun. Sabi daw parang napaya yata si Matibag kay yung kanina. can you please enlighten me, sir? Yung parang article yung sa Lakay. May tinanong sa kanya si Attorney Binluan, 'di ba? Yung tungkol sa witness, ang tawag doon, hearsay, ayan. Basta parang may tinanong chat na isang article. Tapos ang sagot sa kanya ni Attorney Matibag, can you please enlighten me, sir? Ginanon niya. So parang, hindi kaya masyadong napansin. yun nga lang maraming pero ang napansin ko lang, parang ginagaya mo si Yusek Clara de la Puente. de la Puente, Hindi naman, Lakay. Matagal ko na kasi hindi nasuot to at sinuot ko lang ulit. Parang binili mo sa kultura yan. Mahal masyado doon, Lakay. Sa Lunes pa ang SONA, nagsusuot ka na ng ganyan. Dapat sa Lunes pa pang SONA yan. Ano lang, dry run. Ganun ba? Ano lang kayo, pa-practice lang ako. Tsaka, Lakay, sa Wednesday pala ang impeachment natin. Alas 10 na ang impeachment trial, Wednesday, next week? Yes! Akala ko Lunes. Sa Lunes, Lakay, kasi SONA. O nga pala, SONA. So, tapos may kontra-SONA sa Martes. Kontra-SONA sa Martes, yes. And then sa 29,
29 lakay. 29. Yun na yung ang impeachment trial ay alas 10 na po ng umaga. So, walang impeachment sa Lunes at Martes. Yan ang di ko sure. Wala ba? Wala ba tayong impeachment? alam ko Wala nga lakay. Ganun. So, Miyerkules na ulit. So, pahinga tayo ng Monday, Tuesday. Ay, hindi pala tayo pahinga. Kasi SONA. Special coverage pa rin. Ang binabalikan sa ng 2x2 kanina, ha? Ang sa SONA ng Presidente sa Lunes, 27, may rally din ang mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Para mag-anniversary din kasi yata anniversary, sila lakay. Yes. So, parang nagkataon lang. Ganun ba? Wala bang kinalaman sa ano yan? Yung mga naunang rally, 100,000 daw ina-expect na ano. Lalo na ngayon, anniversary lakay. Oo nga, ano. Medyo marami-rami. 100 ba? Ewan ko kung ilang, ilan ba. Si Centennial- Jackie nakakaalam yan eh. Jackie, Centennial anniversary ba ang INC sa? 112. 112. Ha? Tagal 112 years. 112 na pala ang INC. Tagal na pala. Tagal ano, na ha? lakay. Ayan. Pero ano man ang mangyari, mahuyang mga ateng, dito sa amin sa DZRH, tuloy-tuloy ang pamimigay namin ng aguinaldo. Ilang days before Christmas. Lakay ang sinasabi araw ko siya. bago ang Pasko, 155 days. Sabi mo kahapon, 159. Hindi, 156 kahapon. 156, ayan. 155 days, 14 hours Ayan. bago magpasko. Seconds, minutes. 59 minutes and 16 seconds. So, hinahamon mo ko. Nakalatag na yung ano ko dito, calendar Christmas clock ko. Nakagagal ka dyan. Pero ano nga ba ang word of the day, Billy Boy? Ayan, ano ba ang word of the day natin ngayon? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng DZRH Mini Component, eto na! At eto na ang ating word of the day. Ito lakay kahapon na nabasa ko to sa kanyang ex, sa post niya sa ex. Pero ito X? muna ang ating, yung dating Twitter. Yes. Oo nga pala, nakalito, yung ex dating Twitter. Yes, lakay. Tapos yung Meta dating Hindi, FB. yung Meta is the company ni Facebook. Yung Meta, company ni Facebook. Yung ex dating Twitter. Yes, Ayan. oo. Yung Viber. Ayan. Iba, Viber? Ay, iba naman yung lakay. Wala. Porket Viber lang ang ano mo. Tsaka Messenger. Ayan. Messenger, nakakonect siya kay Saan? Facebook. Yung meron pa isa, WhatsApp pa. Ayan. WhatsApp, iba din yun lakay. More ganun nang ba? gumagamit yata ng WhatsApp parang mga Chinese, Ganun ba? Delikado. Pero ito na lang. Sige, word Ito of na the lang day. ang ating word of the day ay bopol. Colloquial Tagalog siya or slang word. Ganun Sa ba yan? English yan lakay. Parang dull-minded. Dull-minded, bopol. Pero hindi parang parang ganun. Ayan. So, in In Ilocano. Bisaya, in Ilocano. In Ilocano ang bopol. Ayan. Tanga. Ano? Sa amin lang kay sa Bicol. Bicol sa area ng Albay sa amin. Bopol sa amin, nakapsot. Ayan, Nakapsot. nakapoy. Ayan. Sa amin naman, kapatal. Sige. Ano bang Kapatal mo, parang gano'n. ano bang context niyan? Ang konteksto niyan, lakay, nabasa ko rin to kahapon sa X. Sabi ni Senator Lacson. Ba't puro X? Wala bang Y? XYZ? Kasi Mga post ganun. niya sa X yan, lakay. Sa X niya yan sinabi. Sabi niya, Di ba sinasabi XY chromosomes? Mga ganyan. pwede ding algebra. Ayan. If if y is equals 2, gano'n. Ayan. Pero ito na Trigonometry. lakay, sabi dito ni Senator Ping, Ano sabi kapag niya? daw magagaling ang mga abogado ng prosecution at depensa, masarap makinig. Ang dami daw nating natututuhan. Ayan ay verbatim. Ang problema, kapag may umentra na senator judge na bopol, nakaka-BO naman. Sino Win some, lose some. Sino ba nga pinaparinggan dyan, ha? Sino nga ba lakay? Kailan pa bang i-memorize yan?
Pero sandali lamang, ito na ang Nino ng Bayan, nandyan sa may San Juan, sa Barangay Salapan, San Juan City. Aba, nasa Zamora Estrada Country. Nino ng Bayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Sherwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Tato na lakay ang ating ninong ng bayan. Nandyan na ba ang Ninong ng Bayan? Sige, tawagin mo ang Ninong ng Bayan. Yes, para sa ating DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak. At Ninong Sherwin, sino ang ating mga winner today? Ninong? Yan, lakay. Sakto. Tuloy mo lang bet. Ito naman si Artie talaga eh. Binuntis mo ako! Dapat ba dialogue mo yan? Binuntis mo ako, pero ibang pinakasalan mo. Ayan. Ganun, ikaw na yun, ikaw na yun. Pera lang ang kailangan mo sa akin. Eh, mali, iba yun. Ano ba yan? Ninong Sherwin, sorry, nagdadrama sila kayo. Di ba? Tapos masarap makinig sa radyo, masarap maging magmuni-muni at alalahanin yung mga nakaraan kapag nandito ka sa mga gantong senaryo ng lumang tahanan. Oo nga, Ito isa lang sa mga heritage houses dito sa San Juan, lalo na sa Barangay Salapan, Lakay. Dahil napakarami pa rin dito sa San Juan yung mga lumang bahay. At Itong bahay na to ay bahay pa ng panahon ng mga Kastila? Panahon pa ng Kastila, Lakay. Nakatayo na tong bahay na to. Wow, ang Oo, tatag, at, Ang tagal ito'y naging na. saksi sa napakaraming kasaysayan sa ating lipunan. Kaninong bahay yan? Ito tinitirhan ni Kuya Rasi. Anong pangalan niyo po? Rusty Santos. Si Kuya Rusty. Santos na kilala siya sa palayo niyang Tikoy. Si Kuya Tikoy ng dating nagtatrabaho diyan sa Levi's, diyan sa Magallanes. Levi's pala, ha? Ayan, baka nagka-Levi's ka nung araw, sikat na ka na eh. Ayan. Siyempre. Oo, yung kandi mo laban ng 2 linggo. Grabe naman yung lakay. O maglakad mag-isa yun, ha? Di ba, kuya? Tumatayo daw ng kusa. Di ba, kuya, the more na gusgusin, madumi yung Levi's, parang maganda, di ba? Ayun. Talaga? Pagkatapos, teter mo lang ng t-shirt na crispa, o kaya Hanes. Yes. Okay, tama, Marami nakarelate niya sa Cavite. Ayan, akala ko. Parang ang pormahan mo nun, Lakay, Tom Cruise. Oo, yun ang tinatawag na pangmalakasan. Ayan. Malakasan talaga. Ayan, mga Hanes, binibili pa sa dauyan nung araw, yung mga PX mga hangten. Marami nga sa Cavite City dati. Meron din sa Cavite City. Yung Sangli Point. Yung mga pinaglumaan ng mga sundalong Amerikano. Mga Navy. Mga Navy. Ayan. Yes. Okay, kuya. Okay ka, Si kuya. Kuya Tikoy. Paano Tikoy, nyo yes. Kuya Tikoy, paano nyo napanatili yung bahay yung panahon pa ng Kastila? Ayan. Hindi ba Actually, inaanay yan? Sa mga in-laws ko. Oo. Ang galing no? Nakitira lang ako rito. Ganun ba? Pero Ikaw ang matagal na rin naman tagapagmana. ako dito, mga 46 years. Ang tagal na. Tagal na, kuya. Hindi pa ako Kasi Lakay, pinapanganak. tignan mo yung mga bintana nila. Yung unang panahon, ang bintana, di ba, alam natin, bintana lang yan. Meron pa siyang bintanilya, yung bintanang maliit sa baba ng bintana. Ayaw nga, na binubuksan para kapag mainit, kapag summer, preskong pumapasok yung hangin. At dito, Lakay, itong Salapan kasi, dating sapa ito. At mga bukirin sa San Juan. Yes. Grabe. Medyo moderno na kami Ayan. Ang taray ng bahay. So inabutan mo pa, kuya, si Basilio, sina Crispin. Ayan, sina Crisostomo. Ayan. Konti na lang abutin ko na. Kasi hindi umabot. Okay, kuya. Ayan, dahil napaganda ang kasaysayan mo, ayan, tanongin mo kagad sino ang paborito niya, Sherwin, at mabigyan natin ng Aguinaldo. Kuya Tikoy, sinong paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga? Siyempre si Deo Macal. Bigyan ka agad na agad si Kuya Tikoy. Bigyan mo na, Ninong. Ito meron kang 1,000 pieces? Yes. Maraming salamat. Ayan. Parang kalmado lang din si Kuya Tikoy, no? Alam mo pa, Kuya Tikoy, para kang si Congressman Shell Jokno, tsaka si Attorney Powa. Attorney Powa. Ayan. Makalma. Nakikinig ka, nanonood ka rin ba ng impeachment?
Impeachment Yes, trial? hapon, di ko na tinapos eh. Di ba? Bakit? Napagod na Boring siguro. Boring na. Boring na eh. Boring na. Oo nga, parang boring. Hindi na exciting, ano? Ayan. Paulit-ulit. Ayan, sinabi mo. Ayan. Para pagka hindi na nakatutok sa TV si Kuya, bigyan mo ng transistor radio, Sherwin. Para kahit saan pumunta si Kuya Tikoy, pwede pa rin siya makinig na impeachment trial. Ayan, Tatay Tikoy, kailangan masagot mo yung ating word of the day. Anong ating word of the day? Bopol. Ayan. Marami. Maraming boring daw bopol. kasi marami. Bopol. Bopol. Ayan. Maraming bopol. Eto, meron ka ng Astron medium component at sa atin ng Astron, alagang maasahan. At syempre, bangong Charm Popcorn ang hatid sa inyong mga damit kapag binanlawan gamit ang Charm Popcorn. Purple Eternity, 1,000 bulaklak, amoy mabango, Charm Popcorn, Purple Eternity, at syempre gagamitan ng Charm Popcorn ang pinakabago disenyo na Deezer H T-shirt. Plus meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Yan, Titi Koy, ano masasa kay Lakay Deo? Maraming salamat Teka. sa daming bayan. Sa inyong dalawa ni Sister L. Yung chichirya ni Kuya, nandiyan ba? Nabigyan mo? Naku, Lakay, wala yata nakuha ka dito, ng madaling Mayroon na tayong stocks may padala si Ninong Richard C. tsaka si Ninang Paulette C. Ayan. Ang dami mula na. sa Regal Kwarto mo, Lakay, Foods. nakapadlock kaninang madaling araw. Ayan mo, bukas tatago ako na akit bahay. Ba't pinadlock yung kwarto ko ala na mga bumberong pupunta rito. Ayan. Wala nga eh. Dapat, ewan ba? Pero, naku, Tatay Tikoy, maraming salamat. Maraming salamat din sa inyo. Ayan. Sana wala magsasawa. Ako, syempre, at syempre nagpapasalamat kami sa inyo dahil kayo po ang dahilan bakit number 1 ang kauna-unahang radyo, DZRH. Maraming salamat ulit. Maraming salamat, Chel Jokno. Kaya para si Chel Jokno yung kausap ko. Dapat mabigyan to ng emperador Para mabuhay-buhay. Emperador Coffee Branding. Branding. At syempre sa manalo ng 1,000 pesos lang dumutok sa DZRH. Baka na sa dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH number 6 Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Siguro pagka inawit ni Mrs. si makalma lang. Wala nang mag-aaway kasi kalmado lang Lakay. Pero alamin natin ang latest. Ano ba ang mangyayari sa Senado mamaya, Sister L? Dahil babalik ang Edgar Hoover of the Philippines. NBI Director Melvin Matibag na hindi raw natibag. Ayan. At ito na nga Lakay, ang sabina sa BIR, AMLAC at mga bangko isisilbi daw ngayong araw. Alamin natin ang detalye niyan mula kay RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, isisilbi na sa araw na ito ng Senate Office of the Sergeant at Arms o USAA ang mga subpila sa mga government agencies at mga bangko. Ito'y pagsunod sa kautusan ng impeachment court sa kaso ni Vice President Sara Duterte na isubpila ang mga bank at tax records ng pangalawang Pangulo at asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Ayon kay Attorney Reginald Tonggol na siyang spokesperson ng impeachment court, isisilbi ng USAA ang mga subpina sa Bureau of Internal Revenue, ang Anti-Money Laundering Council at ilang mga bangko. Sabi ni Tonggol, kahapon ay nagawa ng subpina ngunit kinapos sa oras kaya't ngayong araw lamang ito may sisilbi ng USAA. Narito si Attorney Reginald Tonggol. Ipapadala sa mga concerned na mga ahensya sa BIR tsaka AMLC tsaka doon sa mga banking institutions. Kasi medyo end of day na po, no? So baka the Sergeant at Arms wouldn't be able to serve the subpoenas already. Pero gawa na po yung subpoena. Si Attorney Reginald Tonggol ang spokesperson ng impeachment court. Sa araw nga na ito, Mayor at Elaine ay ipagpapatuloy ang cross-examination dito kay Attorney Melvin Matibag, ang Director ng National Bureau of Investigation mula sa panig ng depensa matapos silang humingi ng continuance kahapon. Bagamat tinutulan ito ng prosecution dahil ang gusto nila ay tapusin sana si Attorney Matibag kahapon para makasimula na sila sa ibang article sa araw na ito, pero pumabor ang presiding officer
sa panig ng depensa. Kaya't next week na yung mga taga Land Bank of the Philippines, araw na yan ng Miyerkules next week na magbabago ang schedule, alas 10 na ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang impeachment trial. Raymond, si former director ng NBI, Judge Jimmy Santiago, ipapatawag ba sa trial? Wala sa listahan, Mayor. Wala sa listahan. Gustong-gusto pa naman yatang humarap. Willing, sabi nila kay, willing siyang humarap kung ipatatawag. Marami siyang nalalaman din. Sabi sa 2x2 kanina. Siya, totoo naman dahil siya yung director nung time na nangyari itong mga pinag-uusapan dito, Mayor. Nagkataon lang na itong nagpurso ng investigation ay itong si Attorney Matibag dahil siya na yung bagong director ng National Bureau of Investigation. Ayan. So, abangan natin mamaya, ha? Ayan, last day na ni Director Melvin Matibag. Ayun, yun ang last day niya at hopefully matapos na ng ngayong araw after ng cross-examination. Kung magkakaroon man ng redirect ang prosecution, then balik sa recross, then ito yung time na magtatanong muli yung mga senator judges, gaya ng ginawa kahapon ay ang mauuna daw dun sa listahan ay si Senator Pia Cayetano. Ayan, okay. Teka muna, last din ni Director Matibag mamaya, ha? Wala bang fireworks sa pagitan ng Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano? Kahapon ay pinaringgan na ni Senator Alan Peter Cayetano pero doon sa doon lang sa sakop o saklaw ng kapangyarihan ng NBI na mag-imbestiga sa lahat ng kaso motopropyo. Sabi niya, kino-question niya ni Senator Alan Peter Cayetano kay Attorney Melvin Matibag dahil para kay Senator Cayetano ay hindi daw unlimited ang kapangyarihan ng National Bureau of Investigation dahil merong mga nakatala sa batas na nagtatag ng NBI. Kaya doon lapang ang kanilang sundin. Pero yung kanilang exchanges, Mayor, in fairness, ay nakatuon lang naman doon sa pinag-uusapan na kung gaano lang saklaw ng NBI, sakop ng kapangyarihan ng NBI, ay related pa rin doon sa kaso or impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Dahil matatandaan, Mayor, na bago nagsimula yung sa hearing kahapon, ay pinaalalahanan na ni Presiding Officer Senator Chis Escudero si Attorney Matibag na dapat ay walang parinig sa kung sino man at dapat nakatutok lang sa issue na pinag-uusapan Mayor at Elaine. Kaya yung expected na exchanges of fireworks ay hindi pa nangyari kahapon. Pero malay natin. Akala ko anong banggitin ang Congresswoman na Matibag magbabanggit na rin ng flood control project sa Taguig tsaka project sa SEA Games Oo, yun na nga yung mga pero mukhang nakalimit lang doon kasi sa nagtatanong din na mayor kahapon limit doon lang ang tutok ng magkabilang panig. May warning na kasi agad lakay Tama lang naman. May proper forum para dyan. Yes, tama. Parang kay issue kay Robin. Ayan, para hindi gulo-gulo. Impeachment lang. Wag kung ano sinisingit. Wag galuhan kung ano-ano. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado na ngayon yung day 9 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na next week ay magbabago na ang schedule. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Ang dating Pangulong Digong Kaya nasusubaybayan ng impeachment trial laban sa kanyang anak na si VP Sara Duterte Carpio. Anong masasabi mo, Dong? Gusto ko nang umiyak sa harap ninyo pero naubos na ang luha ko. Ay, buhay. Daming
Bayan. Hirap nga naman yan. Pero pananatili sa abroad. Oo nga pala, nasa abroad pala ang VP Sara. Lakay, Ayan, kinonfirm ka hapon ng palasyo na nabigyan pala siya ng travel permit. Pananatili sa abroad ni Vice President Sara Duterte, walang effect sa impeachment trial. Kakausapin tayo yung mga OFW sa Middle East. Aris number 12, Manang Milky Regunan. Please kami na Milky. Lakay at Sister L, safe travels, happy trip, at sana bumalik siya agad. Happy trip. Gusto kayo mga ganun. Travels. Alaskador kayo talaga, ha? Ayan. Sagot ito ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong dahil sa kasagsagan ng impeachment trial, nasa abroad ang Vice Presidente. Si Vice President Sara Duterte ay nasa abroad mula July 16 hanggang July 31 kung saan bibisitahin nito ang Qatar, United Kingdom at the Netherlands. Ayon kay Adjong, hindi kawalan kahit wala sa bansa si VP Sara sa harap ng pagsisimula ng impeachment trial. Sabi ni Adjong, kahit narito siya sa Pilipinas, wala naman siyang balak humarap ang Vice Presidente sa impeachment trial gaya ng hindi pagsipot sa imbitasyon ng House Justice Committee at sa sariling budget hearing ng kanyang tanggapan na Office of the Vice President. Narito si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong. Kung ang presentasyon lang naman ng artikulo, hindi naman maka-apekto yon, no, sa presentation. In fact, hindi nga siya pupunta dito. So it does not matter regardless whether she's in a faraway land or whether she's just within the neighborhood. The point is we've been asking for her to come here and then respond to these questions directly from herself, pero hindi pa rin niya ginagawa. Sa panig naman ni House Prosecutor Terry Ridon, wala naman siyang naririnig na magre-resign si VP Sara sa kalagitnaan ng impeachment trial. Dagdag pa ni Ridon, dapat hintayin daw ni VP Sara ang pagtalakay sa Article 1 o Confidential Fund dahil ang mga ebidensya gaya ng bank documents ang magpapatunay sa kanilang questionableng yaman. Ako si Milky. Anong sabi, Milky? Anong resign? Kung magre-resign? Kasi natanong siya, kagabi Lakay, sa press briefing ng House Prosecution team matapos yung impeachment trial, may possibility ba na mag-resign daw si VP Sara? Ang sabi naman ni Congressman Terry Ridon, wala daw silang naririnig. Pero ito sa mga possible option. Pero ang sabi niya nga, huwag siyang magre-resign dahil tignan daw niya ang lahat ng ipipresenta sa ilalim ng Article 1. Ito yung mga ebidensya na mismong siya ang magpapatunay ng mga questionableng yaman, hindi lamang daw ng Vice Presidente, kundi ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio. Alam mo, Manang Milky, sabi ng aking bubit na justice, ayan, isang option yan, isang magandang option ang resignation. Para makatakbo pa sa 2028, ayan, para hindi magkaroon ng perpetual disqualification. At kung questionin sa Supreme Court yan, nasa Supreme Court na ang bola. Ganon. May mga ganyan anggulo, ha? Oo. Pag-question na kayo sa Supreme Court kasi na kayo, matagal yan. Baka abutin ng during the election at matapos sa election, wala pang desisyon ang Korte Suprema. Hindi lang Kaya yan. sa mga option. Dami appointees ni Presidente Digong sa Supreme Court, ha? Ayan. Sa pag-usapan lang. Lakay. At tama yung sinasabi ni Sister L na sa Miyerkules ay umaga na ang impeachment trial. Ito ay alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. At alas 3 ng hapon ay sabay naman ang sesyon dito sa Kamara at saka sa Senado. Ayan. Okay nga, Roda. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga lang kay Sister L. Ako si Milky Regunan nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy trip daw. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Sandali lamang, Val Gonzales. Allah, si Congressman Rodante Marcoleta at businessman Joseph Espiritu nasa Sandigan Bayan na pala. Babasahan sila ng kaso ngayon. Anong kaso? Ano tong PD46? PD46? Plunder ba yan? Yung pagtanggap ng donasyon nung campaign fund. Sandali lamang, Val Gonzales, i-search mo ang PD46. Ang PD46 Lakay is... alam ko, PD1081 Ayan.
Pero sa hirap ng panahon ngayon mga kuya mga ateng, marami po ang napipilitang umutang para matustusan ang pang-araw-araw na gastos. Loan ang nagiging mabilis na paraan para makaraos. Pero mag-iingat kung may natanggap kayong loan offer hindi naman kayo nag-a-apply at pinapaklik po kayo ng link para do i-claim ito o kaya ma-process na mabilis. Naku, ingat. Scam po yan mga ating mga kuyang. Hindi naglalagay ng link ang bangko sa kanilang official communication sa kanilang mga customers. Huwag mag-click ng links at huwag mag-share ng account details, card number, login info at syempre OTP. Ayan. Ito ay mahalagang paalala mula sa BDO. Ang PD46 lakay, ito yung nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga regalo. Kabilang na dyan pag Pasko, di ba, yung mga ganon. Mula sa mga pribadong individual lakay. Napaka-KJ naman ng batas na yan. Yan lakay ay punishable Ayan ay, ito yun, yung kila Senator Marcoleta. Sa mga government officials. Yes, kasi lakay, ang goal pala nitong PD46 para mabawasan o mawala yung graft and corruption sa mga opisyal ng gobyerno. Aba, kung ipapatupad ng batas yan, maubos ang opisyal sa gobyerno. Walang matitira, sasabihin ko sa'yo. Sandali lamang, Val Gonzales, Oras Sister L. 9:25. This time check is brought to you by ACS. Standby Giselle, standby Tina Nolasco, standby Don Carlos Pobre. Abay, batinda mo natin happy birthday si Julius. Julius, happy birthday Standby Val Gonzales Ayan, Julius Ileto. Binabati daw ni Senator Ayan, binabati daw ni Senator Lito-Lito at Lapid-Lapid. Ayan, at saka si Ricky Ileto, at saka si Senator Florante Rosales. At happy birthday din kay Kuyang Jonathan. Ay, Kuyang Jonathan, birthday mo pala, dyan sa General Santos City at si Shem Behag. Ayan, dyan sa Jensan. At happy birthday din kay Steve Esteban. Aba, binabati ni Attorney Yuli Sevilla at Sandigan Golfers. Happy birthday pa kay Dr. Carmela Claire Acob Ferreira at ganoon din kay Kuyang Jojo Berso ng Malinaw Lodge number 25 dyan sa San Pablo City mula kay Kuyang Hector Briñas. At ipinabot natin ating pakiramay Sister L sa pagyaon ng pamangkin niya ito ni Bishop Ephraim Fautagana, si Keno Fautagana Cabrera. Siya po ay sinundulan ni Lord at nakaburol sa Funeraria Pass dyan sa Araneta Avenue, Quezon City at dadalhin ang kanyang labis sa Udyongan Romblon bukas araw ng Huwebes. Pero sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patuloy ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold para mandimbahakan. Isang adult nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Abay, Kuyang Reto Mampo, Ayan, Engineer Sunny Mondihar, kailangan mo rin ito, pare Koy, Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Saan ka pa? Full pack sa vitamins and minerals ang N+ Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Nako, ikaw din, Secretary Art Tugade, kailangan mo ito, Kaya sa mga kuya at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Nako, Apo Billy Dulay, kailangan mo rin ito, Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Sandali lamang, Val Gonzales, guilty or not guilty ang Senator Rodante Marcoleta. Oras, Sister L. 9:33. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng kahit walang jenga.
Oras, Sister L. 9:38. Ito na ang report mula kay Val Gonzales. Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat. Tanga. Alamin natin ang latest mula sa Sandigan Bayan, Sister L. Ito na muna si Congressman Rodante Marcoleta at negosyanteng si Joseph Espirito dumating na dyan sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa nakatakdang arraignment sa kasong paglabag sa PD 46. RH5 Val Gonzales. Val. Ito yung pagtanggap ng regalo. Ng regalo, Ayan, yes, okay. Lakay. RH5 Val Gonzales. Val. Sister El at Mayor kapwa na at guilty ang inihaing plea ni Senador Rodante Marcoleta sa magkaiwalay na kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree number 46 kasama ni Marcoleta ang negosyanteng si Joseph Espirito na naghain ng not guilty plea sa paglabag sa PD 46 o ang pagbabawal sa pagtanggap o pagbibigay ng regalo sa mga kawani at opisyales ng gobyerno. Bagamat wala sa original schedule ngayong araw, pero pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na basahan ng sakdal sa kasong plunder si Senador Marcoleta. Ito'y dahil nag-withdraw ng inihaing motion to quash information ang mga abogado ni Senador Marcoleta na humihiling na ibasurang kaso laban sa kanya. Si Marcoleta na lamang ang hindi nababasa ng sakdal sa kasong plunder at dahil nga doon sa motion of withdrawal na inihain ng kanyang mga abogado, ay isinabay na sa arraignment para sa violation ng PD 46. Dahil dito'y tinakda ng korte sa August 10 ang pre-trial at preliminary conference sa kaso laban kina Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng sina Aristotel Biray at Joseph Espirito. Habang ang marking of evidences ay tinakda naman sa tatlong magkakasunod na araw sa July 28, 29 at 30. Ang apat na akusado ay nasasangkot sa kasong plunder at paglabag sa PD 46 dahil sa pagtanggap ng 75 million peso campaign funds na hindi naideklara noong 2025 elections. Nakalis na Mayor at Sister L dito sa premises ng Sandigan Bayan itong si Senador Marcoleta, pero muli itong babalik mamayang alas 2 ng hapon. Hala? Naman sa arraignment muli sa violation ng PD 46 kasama si Congressman Mike Defensor na ito yung kaso nila na nasa 4th Division naman ng Anti-Graft Court. Pabalik-balik pala sa Sandigan Bayan si Senator Marcoleta. Abay, ba't di ba pinag-isa na lang dahil sa umaga para hindi na pabalik-balik? Yun nga yung Mayor, depende kasi yun doon sa mga dinidinig at hawak na kaso ng iba't ibang division ng Sandigan Bayan dahil nahati doon sa 4 na division yung kasong plunder at paglabag sa PD 46 laban kina Marcoleta Defensor at yung dalawang negosyante. Kaya mamayang alas 2 ng hapon, makakasama naman nitong si Senador Marcoleta ay itong si dating Congressman Mike Defensor na babasa ng sakdal sa kasong paglabag sa PD o Presidential Decree number 46. Val, yung video mo, hindi namin nakita kung sa harap nakasuot ba ng t-shirt na dila si Senator Marcoleta? Hindi, siya lang kayo, parang di naman. Hindi, baka blazer lang yan, pero baka panloob naka-yellow t-shirt ba siya? Nakasuot, Mayor. Yung BJMP detainee. Yes, BJMP detainee. Yung suot-suot nitong si... Tinakpan lang, ay nag-jacket lang. Tinakpan lang ng jacket. Oo. Meron namang isang mas malinaw na video dyan, pero yan, ngayon lang pumasok dahil walang signal. Papakita ng... kinukumusta namin, Mayor, yan, kung may papakita ng DCRS News Television. Kinukumusta namin, kinukumusta ng mga miyembro ng media, ang kanyang isinagot, kayo ang kumusta? Ito. Ayan, oo, naka-yellow nga. Naka-yellow nga. Kayo ang kumusta. Di niyo kinumusta si Senator Jingo at Senator Bong at Congressman Mike Defensor? Wala nang nagtangka-mayor na magtanong dahil maaga pa lang kanina yung kanyang pagdating, Mayor. Gusto lang nagsermon na dun sa mga media. Nagsermon si Senator Marcoleta. Galit na naman sa media. Ayaw niya talaga sa media, Val. Ba't ba galit? Kanyang sinabi,
sa mga miyembro ng media, mabuti, kino-cover nyo na ako ngayon. Parang galit yata sa mundo to si Marco. Pati media pinag-iinitan. Okay nga Rod, sige abangan mo mamayang hapon, alas 2, kasama si Secretary Mike Defensor. Yes, correct, Mayor. Mula rito sa Sandigan Bayan, back to you, Sister Relat, Mayor. Maraming salamat, Val Gonzales. Ayan, intindi mo na si Senator Marcoleta dahil marami daw naguhudas. Mas masahol pa kay Judas. Yung maghuhudas sa amin. Dami. Report mula kay Edniel Parrosa. Stability ng bansa hanggang sa matapos ang Marcos administration. Bili naman ni General Browner kay Nafarete. RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Nagbili ng kare-retiro lamang na si General Romeo Browner Jr. sa bagong AFP Chief of Staff na si General Antonio Nafarete. Tutukan ng stability o katatagan ng Pilipinas. Ayon kay Browner, kailangan maipagpatuloy ni Nafarete ang kanyang mga nasimulan, partikular sa pagpapalakas ng external defense at pagiging handa sa kahit anong sumiklap na posibilidad. Aliban dito, mahalaga man ang mga panatili ng ika-61 AFP Chief ang katatagan ng nasyon hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat na may fixed 3-year term ang isang AFP Chief habang hanggang 2028 na lamang si PBBM sa kanyang administrasyon. Bukod sa mga harassment sa West Philippine Sea, naghihamon din sa liderato ni General Browner ang mga nanguudyok sa militar na makisawsaw sa isyu ng politika. Pakinggan natin ang retired AFP Chief General Browner. Ang kailangan gawin ni General Nafarete ay ipagpatuloy niya yung mga nasimulan natin, but more importantly ay mag-focus rin siya dun sa stability ng ating bansa, no? Dahil napakahalaga ngayon hanggang sa matapos ang termino ng ating Pangulong Marcos Jr. na maging stable yung ating bansa. Samantala, mensahe naman ni General Nafarete sa mga buong tropa ng AFP manatiling tapat sa kanilang mandato. Pakinggan natin ang bagong AFP Chief. To the men and women of the AFP, let us continue the professionalism of professionals. Let us keep our commitment to secure and protect the land. Ang tinig ni General Antonio Nafarete. Ako sa Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa mula sa Campo Aguinaldo. Samantala, sandali lamang Giselle, standby Tina Nolasco. Ayan, may gusto lang akong pasalamatan. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Ayan, Mr. President, ayan, si Kong Sandro Marcos, ha? Ayan, ibinubos na yata yung kanyang pork barrel sa health services sa amin sa Ilocos Norte, Sister L. Ayan, mabanggit ko lang kasi may kamag-anak kong nagpunta rito sa opisina kahapon, ha? Nagpapasalamat. Ayan, sabi niya, ading, pasalamatan man ni Apo Sandro dakal dyan na itulong na kanyami. Ayan, talaga lang. Ano daw mga nagawa na doon? Abay, yung apo na aking pinsan, si Manang Esther, abay, dinala doon sa Don Mariano General Hospital sa Batac, Ilocos Norte. Ha? Walang bayad. Ayan, talaga lang. Libre. Libre. Ayan. At hindi lang yan, nakalagay pala doon sa ospital. Sana lahat ng mga Mona Lisa Hospital, nakalagay doon, no billing. No billing. Walang bayad. Government hospital. At hindi lang yan. Kasi yung kanyang apo ay may sakit, kailangan maoperahan, kailangan dalhin sa Manila. Alam mong ginawa, nagbigay pa ng ambulansya. Para madala dito. Ang Congressman Sandro Marcos, dinala sa PGH. Ayan. At pagdating sa PGH, walang raffle na operasyon. Ayan. Diretso. Ayan. Hindi na pumila. Ayan. Kaya't
tama, Galing ganyan. naman. Kaya yung mga congressman, mga senador, huwag niyong kakalimutan yung yung bailiwick ninyo, ha? Ayan. Kasi na kayo matalo kayo sa lugar ninyo na ibig sabihin wala kayong ginawa. Ayan. oo. Pero eto, ha? In fairness, Apo Congressman Sandro Marcos, maraming salamat at ayan, yung pondo niya, ayan, yung pork barrel niya, PDAF niya ay naibubuo sa health services sa amin sa Ilocos Norte. Libre, no billing. Ang galing, ang galing. Sana yan ang ginaya ni Secretary Gayahin Ted nyo. Herbosa. Oo, gayahin nung iba pa dyan. Yes, oo. Gayahin ng mga congressman. Dapat. Hindi katulad ng ibang congressman na may project pero sa ibang probinsya. Ba't kayo tumatawid? Sabi ko, bakit hindi dalhin doon sa, di ba dapat sa probinsya yan para makita ng mga Oo. constituents na, pinagawa ni congressman yan, kahit pera ninyo yan. Tsaka diba sabi nga lang kahit charity begins at home. Project ni congressman yan. Ba't dinadala sa ibang lugar? Sabi niya, taga Mindanao na congressman. Ang Tumawid. project niya sa Central Luzon, sa Ilocos. Bakit ganon? Kasi, binebenta yung project. Ayun lang. Ayan. Mas ang kita doon. Mas malaki. Inuuna ang pansariling interes. Yes. Sandali lamang, Tina Nolasco, standby Giselle Ricafort. Daming bayan. Yan ang sinasabi ng aming diputado. Ayan. Si Apo Diputado Sandro Marcos. Ayan. Panagayat. Ayan. Panagayat. Pagmamahal. Ayan. Pagmamahal sa mga constituents. Ganyan ang kailangan natin, ha? Yung may malasakit, di ba, Senator Bongo, ha? May malasakit, may pagmamahal sa ating mga kababayan para happy ang ating mga kababayan. May kaligayahan. Kinakailangan express love naturally gamit ang honeymoon tea. May tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo yung paraan sa pagmamahal ng tunay. Ginigising nito ang init na niyang damdamin, making each night honeymoon. Minala ka ba yan? Ayan. wala kang naalala? Ayan. Kung ano na sinasabi mo, tuloy mo yan lang. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson, sa Southstar, TGP, Generica, at iba pang mga butika. Kaya sabi ko sa iyo, Idol, Senator Raffy Tulfo, ha? Subukan mo pare ko ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:51. Kuyang Attorney Vladimir Putin Pilaes Momo, daming advertisement. Then in God's name, let us not hate each other too much. So it was said, I say the same to you today. We will strive to have a permanent and lasting peace before my term ends. That is my goal. That is my dream. Daming bayan. Oras, Sister L. Alas 10 na. Ha? Teka muna, batiin ko muna na happy birthday. Nagpapabati itong mga taga-Congress Ayan, pakibati si Noble Congressman Prosecutor Lord Dansuan. Oy, happy birthday, Kuyang Kong Lord Dansuan ng Cagayan de Oro, ha? Abay, binabati ng mga kuyang sa House of Representatives. At siyempre, pagbati rin mula kay Most Worshipful Grandmaster June Suan. Kung Lord Suan, happy birthday. Ala ba tayo dyan? Daming Anong sabi ni Giselle? Si dating NBI Chief Attorney Jimmy Santiago, sinigundahan naman si NBI Director Matibag. Assassination threat ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos nakakaapekto na raw sa national security. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Nakay Sister L, sinigundahan ni dating National Group Investigation Director Jaime Santiago yung testimonya ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na apektado yung pambansang seguridad ng pagbabanta ng Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi sa DZRH News ni Santiago, nakikinig
sa sinasabi ng pangalawang Pangulo yung mga tao na sumasampalataya sa kanilang pamilya. Dahil anya rito nagpapatuloy yung banta sa seguridad ni Pangulong Marcos ngayon. Nilinaw naman ni Santiago na hindi binaliwala ng kanyang liderato yung sinasabing banta naman sa buhay ng bise. Ilang beses nga anya nila itong inimbitahan sa Bureau upang masimulan sana yung investigasyon noon at maipatawag yung mga taong pinaghihinalaan o nagbabanta raw sa kanyang buhay. Pakinggan natin si dating NBI Director Jaime Santiago. Nasabi ni Ma'am BP na threat sa kanyang buhay, wala man lang kaming maumpisahan na o sino ba yung salita na yun, ma'am? Kanino nyo nalaman? Zero po eh. Wala po kaming mapag-umpisahan. Hindi siya nakipag-cooperate sa amin. Kung siya sa NBI at sinabi niya na ganito, ipapasupin na namin yung mga tao na pinaghihinalaan niya. Siniguro naman ng dating NBI Director na haharap siya sa impeachment court kung matatanggap o kung makatatanggap daw siya ng sabina mula doon. Binanggit niya na nabasa niya lamang sa balita na inilista siya ng depensa bilang testigo sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ang pamunuan ni Santiago yung nagrekomenda sa DOJ noon na kasuhan ng inciting to sedition at grave threat si Duterte noong February 2025. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle. Isa pang report mula kay Tina Nolasco. Ang Philippine Coast Guard nagbabala kaugnay ng rocket launch ng China ngayong araw. RH9, Tina Nolasco. Tina. Sister L, nagbabala ang Philippine Coast Guard o PCG hinggil sa inaasang pagpapalipad ng China ng kanilang Yinli-1 Y4 rocket ngayong araw, July 22. Sa abisong inilabas ng Coast Guard District Northeastern Luzon, isasagawa ang rocket launch mula sa East China Sea Launch Area sa Shanghai sa pagitan ng 10:46 ng umaga hanggang 11:21 ng umaga ngayon yang araw. Nakatakda naman ang designated drop zone o ang inaasang babagsakan ng mga debris 115 nautical miles mula sa Babuyan Island at 129 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Dahil dito mahigpit na pinag-iingat at pinaiiwas ng PCG ang mga mangingisda at marino sa paglalayag sa nasabing drop zone sa tinukoy na mga oras upang makaiwas sa anumang aksidente. Pinapaalalahanan din ng publiko na wag lalapitan o kukunin ang anumang rocket debris na makikita o matatagpuan sa dagat at agad na ipagbigay alam at i-report ang anumang kahinahinalang bagay na makikita sa karagatan matapos ang rocket launching. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manila Girl, Tina Nolasco. Oy, congratulations muna kay kuyang virtual brother Jads Gonzalo Mapili Jr. Abay, congratulate natin mga brethren. Siya ay elected as one of the directors ng National Chess Federation of the Philippines. Wow! Congratulations po. Magaling ka pala sa chess, kuyang Jads Boyet Mapili. Turaan mo nga kami, ha? Pero Lakay, ito meron akong babatiin. Batiin mo na rin to. Sino? Kasi pumasok pa rito yung nagpapabati eh. Sino? Batiin natin ng happy birthday Sino? si Marie Chris Maliglig. Oh, Yan ang nagpapabati. Maliglig. Ay ang gwapong-gwapong si Yuel Reyes. Oh. Girlfriend niya yan, Lakay. Ay, Marie Chris. Ayan. Happy birthday. Kailan na honeymoon? Wala pa. Wala mo ba? At ipahabol din natin, pinapabati ni Eric Dastas, nakikinig daw sa atin ngayon si Major General Ferdy de la Cruz, Sergeant at Arms ng House Representative, at Lieutenant General Bernard Banak. Good morning po. Ay, General Banak, good morning, Kuyang Sir. At binabati rin si Kuyang Harold de la Cruz. At yan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit, stay safe, God bless. Operasyon Tulong susunod na. Naubos na ba yung lugaw? Nagpalugaw sila sa sunog sa Tondo kahapon. Sarap ha? Sarap ng lugaw talaga. Wonder Woman, Lugaw Queen, Miss May Binawan. Susunod na. Oras, alas 10:05. This time check is brought